Okay, mga sangkay, alamin po natin itong update, no? Mayroon daw pong nagaganap ngayon mga sangkay na mga rally sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga sangkay, especially doon daw po sa Mindanao. Alamin po natin ang report kung ano nga ba ang totoo. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Ito pag-usapan po natin. Tingnan po natin mga sangkay itong nagaganap na mukhang sabi po nila naglabasan na raw po ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte. At doon po mga sangkay sinasabi na talagang nananawagan sila na ibalik si PRRD sa ating bansa. Bago natin pag-usapan at tingnan mga sangkay kung gaano kadami itong mga tao ngayon na naglabasan na po, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo pa ay road to 2 million subscribers na, no? Parami po tayo ng parami at kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po ngayon din, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, eto mga sangkay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay, no? Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po yung mga lugar. Ngayon, eto po, guys. Ayon po dito, Peace and Rally in Kidapawan City. Ito po naman ay sa Kidapawan. A support movement by private sectors to former President Rodrigo Duterte. The singing of different songs like Ang Bayan Kong Pilipinas that put everyone in emotion and followed by a candle lighting. The city mayor of Kidapawan ordered a closure of a portion of the national highway to be a safe space for the said rally. Ngayon ito po yan mga sangkay, tingnan po natin. Ayan po. Sa Mindanao, ito po ang nagaganap po yan mga sangkay. May mga massive rally daw po. At naka-high alert po ngayon yung lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas. Kasi yun po yung kinakatakot nila mga sangkay. Baka magkaroon po tayo ng, wag naman po sana, no? Magkaroon po ng gulo na malala. Magkatagpo po ang mga supporters ni PRRD. Tapos supporters din po ng mga Marcos. Sana po hindi po humantong sa ganun. So ito yung ganap. Ngayon mga sangkay, marami pong balita tungkol dyan. Alamin po natin. Ito, tingnan po natin. Samantala, libo-libong mga taga-Cotabato ang nagsagawa ng sarili nilang pagtitipon bilang pakikisimpatya at suporta sa inarestong si dating Pangulong Duterte. Inaasahan namang susunod dito ang iba pang mga karatig bayan at lalawigan. Kaya naman patuloy na nagbabantay ang lokal na otoridad doon para masigurong nasa maayos at secured o may seguridad ang mga kababayan natin doon. Pero sana hindi po doon, no? Dapat Metro Manila kasi andito po yung Malacanang, andito po yung opisina ng pinakamataas, no? Na namumuno sila PBBM. Kung talagang willing sila, dapat dito sa Metro Manila, hindi po doon sa Mindanao. Cruz sa balita. Kabilang ang Cotabato City sa mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa na nakiisa sa prayer rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC dahil sa sinasabing crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Libo-libong Bangsamoro at residente ng lungsod na nagmula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nagtipon sa City Plaza upang ipahayag ang kanilang saloobin hinggil sa umano'y di makatarungang pag-aresto sa dating presidente. So ayan, makikita nyo mga sangkay, ito po sila. Naglalakad. Nakasuot ng puti at bitbit nila ang mga placard at tarpaulin na may mga mensaheng nananawagan ng hustisya para kay dating Pangulong Duterte at pagtutol sa aksyon ng ICC sa tulong ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanila, ang kampanya kontra droga ng dating Pangulo ay nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad at hindi nararapat na ituring na krimen laban sa sangkatauhan. So talagang ito yung sigaw nila ngayon mga sangkay, yung patungkol po sa
war on drugs. Gusto po talaga nila mabalik ito. Sana po marinig ito ng ating presidente, si PBBM, no? Yung sinasabi po talaga nila mga sangkay na mas maganda daw po yung ganun kasi napiprevent, no, yung mga matitinding, delikadong mangyayari mga sangkay sa mga lugar sa Pilipinas. Kilala din ang mga Bangsamoro sa Cotabato City na ngayon ay sentro na ng BARM ang nagawa ng dating Pangulo para mabuo ang Bangsamoro Organic Law at magkaroon ng otonomiya ang mga mamamayang Bangsamoro. Ang ilang mga kabataan ay nag-ingay pa gamit ang kanilang mga motorsiklo para ipakita ang suporta kay FPRRD. Isinagawa nila ito pagkatapos ng kanilang tarawi o prayers after fast. Kagabi habang hinahanda naman sa Maynila ang proseso ng pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Dahag para harapin ang kanyang kaso doon. So ito pala ay nangyari kahapon pa mga sangkay ng gabi. Inaasahan naman ngayong gabi ang kapareho pang mga pagprotesta at prayer rallies sa mga kalapit na bayan ng Midsayap, Takurong, Kidapawan at Marawi kung saan makikiisa ang iba pang maliliit na bayan sa Central Mindanao. Okay, ngayon, ito pa yung ibang balita mga sangkay. Panoorin po natin. Habang ibinabiyahe patungong Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Visayas ang kanyang mga taga-suporta. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagtipon sa iba't ibang lugar ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga taga Davao sa Rizal Park nagsama-sama. May mga bumusina. May mga nagtirik ng kandila at nanalangin. Ang iba, di napigilang lumuha habang pinanonood ang pagsakay ni Duterte sa eroplano. Gabi, no? Dahil talaga mga Pilipino, ano tayo mga sangkay, masyado po tayong emotional eh. Masyado po tayong emotional. Maraming beses na po ito nangyari sa ating bansa mga sangkay. Sa Cotabato City, tinatayang 4,000 Duterte supporters ang dumalo sa idinaos na Peace Rally. Bago yan, nagkaroon sila ng Unity Walk mula sa Parang Road, Magallanes Road hanggang sa City Plaza. Ang mga pulis, mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa lugar. Biglaan lang po ito. Nag-umpisa yung rally. After Tarawi po, yung breaking of fasting. Daan-daan naman ang dumalo sa prayer rally sa General Santos City. General Santos naman to. May mga nagtipon din sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Sa Oro, Cebu City. Cebu. Emosyonal na kumanta at nagdasal ang mga taga-suporta ni Duterte. Pero hindi lang ang mga taga-suporta ni Duterte ang nagsama-sama. Dahil nauna lang nagtipon sa Fuente Osmeña Circle ang ilang grupo kasama ang mga kaanak ng umunoy mga biktima ng extrajudicial killing. Alam nyo mga sangkay, itong mga to, ito yung mga, kumbaga ngayon kay Duterte sila. Pero ang isusunod ng mga to, si Marcos naman, si PBBM na ang isusunod ng mga to mga sangkay. Ngayon, masaya sila, nilalaglag nila si PRRD. Ngayon naman, ang kasunod niyan, si PBBM yan mga sangkay. Kaya dapat mag-ingat lang din po talaga si PBBM. Itong mga to, wala pong ibang ginawa mga sangkay, kundi naisin na bumagsak ang ating gobyerno. Links na iniuugnay sa droga at red tagging. Ikinatuwa nila ang pagdakip sa dating Pangulo na simula na raw ng paggamit nila ng hustisya. Okay. So, ito naman mga sangkay, isa sa report. Posibleng pagdami ng rally, pinaghahandaan na daw po ng PNP. Mas maraming rally ang inaasahan ng PNP kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kagabi pa sila naka-heightened alert. Maging ang AFP, handa rin sakaling magkagulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kaliwat kanan na ang mga kilos protesta at mga panawagang magpakita ng puwersa laban sa gobyerno. Kasunod yan ang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para harapin ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng kanyang madugong drug war. Kaya ang PNP, inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa nito. Inaasahan kasi nito na darami pa ang mga pagkilos. Ayon sa PNP, nakadeploy na ang mga pulis sa ilang kritikal na lugar sa Metro Manila para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Ang 24/7 deployment po yung HSI po. Pero yung US Embassy at saka HSI po. Yung liwasang Bonifacio,
alam naman natin na yung Liwatang Bonifacio ay isa po kung declared po na tourism park. So may already available po tayo na personnel po doon na nakatutok, and around the clock po yung monitoring po natin. Ang Armed Forces of the Philippines naman, tiniyak na nakahanda rin silang umaksyon kung kinakailangan sa oras na may banta sa kapayapaan at seguridad. Pinabulaanan din ng AFP ang mga espekulasyong may namumuong pagkilos sa kanilang hanay. Wala raw itong basihan at nanatili silang profesional at tapat sa chain of command. Sa huli, nanawagan ang Armed Forces sa publiko na huwag magpadalos-dalos at maging mahinahon. Hayaan na lang daw na gumulong ang legal na proseso para sa dating Pangulo. Nagbabalita So, ito po yung ganap ngayon mga sangkay kasi marami din po talaga, hindi po talaga natin may itatanggi to, na marami din po talaga yung naawa kay PRRD sa nangyari sa kanya mga sangkay. Ako, kahit pro-government ako mga sangkay, nag-a-agree din po kami, yung iba kong kapwa pro-government influencers, mga vlogger, na dapat dito litisin si Pangulong Duterte. Kasi may judicial system po tayo na matino eh. May mga abogado tayo. May mga judge po tayo. May mga justices po tayo. Parang nalumpo po mga sangkay yung ating judicial system kung ganun, kung ibang bansa ang makikialam mga sangkay. Pero, ayun na nga, ipagdasal po natin ang ating bansa ngayon mga sangkay. Medyo nasa magulong sitwasyon, no? I hope na malampasan po natin ng ating bayan itong nararanasan ngayon. Kasi alam nyo, kapag ka nagkagulo at bumagsak ang gobyerno, back to zero po tayo. As in, back to zero. Alright? So, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Saan ba yun? Okay. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube mga Sangkay Revelation. Ngayon din. Then, i-subscribe nyo po, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Doon mga sangkay, marami po tayong mga gandang content. Alright? Makikita nyo rin po yan ngayon sa screen, yung andyan po na bilog, Sangkay Revelation. I-click nyo lamang. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.